Opisyal nang binuksan ng SM Megamall EDSA Busway Station, na nagtatampok ng elevated walkway na nag-uugnay sa SM Megamall sa Ortigas Station ng EDSA Bus Carousel. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Bukas na ang bagong SM Megamall EDSA Busway Station, Ortigas Station, simula pa noong April 1, 2026, na nagbibigay ng direktang koneksyon mula sa Megamall Building A patungo sa EDSA Carousel Bus Lane. Ang modernong elevated walkway at station ay may mga elevator at escalator, na nag-aalis ng pangangailangan sa peligrosong pagtawid sa kalsada. Ang elevated walkway ay malawak at ganap na sakop para sa proteksyon mula sa malupit na panahon. Kung nakalimutan mo na ang iyong payong habang nagko-commute sa tag-ulan, alam mo kung gaano maaaring maging lifesaver ang isang covered walkway para sa pag-iwas sa basang damit at sipon. Bago ang pagtatayo ng walkway, kailangan ng mga commuter na ma-access ang EDSA Carousel sa pamamagitan ng MRT3 footbridge. Ito ay isang mas mahaba at hindi gaanong maginhawang ruta na nag-ambag din sa pagsisikip. Ang bagong access point ay nagbibigay ng mas maayos na daloy para sa mga commuter sa EDSA Carousel na tumutulong sa pag-decongest ng mga walkway ng MRT3. Ang SM Megamall EDSA Busway Station ay nagbibigay ng access sa bus carousel platform, na nagseserve ng northbound trip sa Monumento at southbound sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, PITX. Maaabot ito ng mga commuters sa pamamagitan ng elevated walkway sa harap ng SM Megamall Building A. Ginawa ang proyekto sa pakikipagtulungan ng SM Prime Holdings at DOTR upang mapabuti ang serbisyo sa mga commuter sa EDSA. Ang SM Megamall sa Mandaluyong ay kasalukuyang sumasailalim sa isang malawakang 7 billion pesos redevelopment na inaasahang matatapos sa taong 2029. Ang bagong disenyo ay hango sa konsepto ng Pilipinas bilang Country of 1,000 Islands, at binyansagang Crystal Island. Ang arkitektura ay pinamumunuan ng Benoy, ang UK-based firm na nasa likod din ng sikat na Jules Chani Airport sa Singapore. Inaasahan ng mas maraming natural na liwanag, luntiang halaman, at indoor-outdoor na pakiramdam. Isang air-conditioned na indoor tropical oasis ang itatayo sa ikalimang palapag. Gagamit ito ng ETFE roofing system, isang uri ng high-tech na materyales na mas magaan kaysa sa salamin at nagpapasok ng natural na liwanag para sa mga halaman habang pinapanatili ang lamig sa loob. Ang loob ng mall ay hahatiin sa 3 pangunahing tema: Emerald Island, Sapphire Island, at Rhodolite Island, na may kani-kanyang kulay at materyales para sa mas madaling pag-navigate. Layunin ng disenyo na pagsamahin ang modernong arkitektura at luntiang kapaligiran upang magmukhang nasa labas ang mga mamimili kahit sila ay nasa loob ng mall. Magkakaroon ng karagdagang mahigit 1,600 parking slot sa isang bagong 4-level basement parking. Isang air-conditioned na tropical oasis sa pinakataas na palapag na puno ng mga halaman, dining areas, at pahingahan. Madadagdagan ang mall ng 20,000 square meters na leasable space para sa mga bagong tindahan at restaurant. Magkakaroon ng rainwater harvesting facility na may 500 cubic meter capacity at self-sustaining irrigation para sa mga halaman, gagamit ng energy-efficient LED lighting at sensor-activated escalators na inaasahang makakatipid ng hanggang 50% sa konsumo ng energy. Samantala, nagbigay ng opisyal na update ang SM Prime Holdings tungkol sa muling pagtatayo ng SM Harrison Plaza sa Malate, Manila. Kasalukuyang nasa full redevelopment phase ang proyekto at inaasahang magbubukas ito sa taong 2027. Nakatakdang mag-operate ang bagong mall sa 2027,
Ang site ay nasa ilalim na ng full redevelopment matapos ang demolisyon ng lumang istruktura noong 2021. Naglaan ng SM Prime ng mahigit 6 na bilyon pesos para sa proyektong ito bilang bahagi ng kanilang mas malawak na 150 bilyong pesos Small Investment Program mula 2026 hanggang 2030. Inaasahang aabot sa mahigit 200,000 square meters ang gross floor area nito, na kasing laki ng mga flagship malls gaya ng SM City Davao at SM City Clark. Itatayo ito bilang isang mixed-use retail at lifestyle hub, tampok dito ang mga nature-inspired architectural elements, open layouts, community spaces, at green areas. Magkakaroon ng balanse sa pagitan ng mga global brands at local retailers upang mapanatili ang karakter ng distrito ng Malate. Matatagpuan sa kanto ng Harrison Avenue at Pablo Ocampo Street, malapit ito sa mga pangunahing atraksyon gaya ng Manila Zoo, Rizal Memorial Sports Complex, at Cultural Center of the Philippines, CCP. Layunin nitong pagsilbihan ang mga residente, estudyante, at office worker sa Ermita at Malate, pati na rin ang mga turista. Ayon kay SM Supermalls President Steven Tan, ang proyektong ito ay makakatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya sa Maynila sa pamamagitan ng paglikha ng libu-libong trabaho. Plano ng SM Prime Holdings na magbukas ng hanggang 4 na bagong malls ngayong 2026 kabilang sa mga lokasyong ito ang Zamboanga City, General Trias, Cavite, Santa Rosa, Laguna, Nuvali, at Tagum. Ang SM City Zamboanga ay isa sa mga pangunahing expansion sa Mindanao para maserbisyuhan ang lumalagong merkado sa rehiyon. Ang SM City General Trias karagdagang mall sa Cavite para tugunan ang mabilis na urbanisasyon sa probinsya. Ang SM Neo Verde, Santa Rosa, Laguna, ito ang ikalawang SM Mall sa Santa Rosa, malapit sa Nuvali, at ituturing na flagship mall na may indoor garden at BPO tower. Ang SM City Tagum, Davao del Norte, magpapalakas sa presensya ng SM sa Mindanao.